Oh my God. Iuwi kaya natin to. Mahal to kabayan. Quartz. Quartz kabayan, quartz. Totoo kaya ito? Malamang siguro totoo yan, ano? Huh? Isasako ko na ito. Ito naman, rose quartz. Wow. Kaiba siya, ano? Ay, ito kabayan. Ang galing, oh. Amethyst. Oh my, oh my. Para siyang salamin kabayan. Ang kinis ng kanyang ano. Oh. Yung kanyang pinagputulan, ang kinis. What's up kabayan? This is Daz from Daz Info TV. Merkulis po ngayon, holiday dito sa Canada dahil it's a Canada Day. So sa lahat ng mga Filipino na nandito sa Canada, Happy Canada Day. So ayan o, nakikita nyo sa likod, isang higanting nickel coin. It's a 5 cents kabayan na nickel coin. Kasi andito po tayo, andito po ako sa Big Nickel Coin. Dito lang po yan sa Sudbury, Canada. Diyan merong mga playground sa mga bata. Ang laki talaga niya, ano? Sobrang laki. Dito nakalagay, in 1949 the Bank of Canada launched a nationwide contest for the design of 1951 5 cents nickel coin. Ang laki niya kabayan. Ano ba kalaki ito? Wala nakalagay. So ito yung weight niya, oh. Ang weight niya kabayan is nearly 13,000 kilograms and 9 meters in diameter. The big nickel is roughly 64,607,447 times the size of, wow, grabe, ang laki niya. So ito po yung ano, palaruan para sa mga bata. Okay, pagkakaalam ko, sa ilalim nito ay merong underground mining. Okay, papasukin natin yan mamaya kung meron tayong pagkakataon. At doon naman ay makikita natin ang Sudbury overlooking. Ayan, ikutin natin. So kitang kita pa rin yung Sudbury area. Kasi yung lugar na to ay medyo elevated to kabayan, ano, nasa tuktok ng mga nasa tuktok ng bato ito. So ayan na, yan yung harapan ng nickel coin. Okay? Ang laki talaga niya. Sobrang laki. Oh. Nasa ilalim na tayo. Oh, sa likod, sa taas, sa likod may tao pala. Tao yung design sa likod. Wow. Ang laki ng loader kabayan. Ano ba to? Dozer o loader? Ang laki, oh. Grabe. Hindi tinipid yung display. Yung display nila ay totoo talaga. Totoong gumagana pa. Grabe. Ang laki ng bucket to. Oh my God.
Electric, powered by electric pala ito, kabayan. Kita nyo yun, no? ST battery. Ibig sabihin, hindi ito diesel, electric ito. Ha, ay no, battery, powered by battery. Ibig sabihin, ang tahimik nito kapag nasa ilalim to. Ha, ang laki niya, no? Ito yung brand, Eperoc. Okay, talagang bagong bago pa. Okay, at hindi lang yan, meron pa dito isa. Ito naman ay Komatsu. Okay, grabe, hindi tinipid yung ano nila, yung display. Kita mo naman yan, gulong pa lang halos yung laki na sa akin. Sing taas na yung gulong sa akin. Oh, yung bucket niya walang heavy. Yung bucket na to hindi hindi ko masabing heavy duty to, ano, kasi yung isa sa tingin ko yun ang mas heavy duty. Ito kasi ano lang to eh, purely metal, walang mga casting. Ang casting kasi dagdag ano yun, protection, para mas matibay yung bucket, ano. Ano kaya ito? Powered kaya ito na battery? Kita nyo naman, oh, bagong bago pa, oh, parang hindi pa nagamit eh. Ang linis pa ng mga ano, yung mga fittings nya sa mga hydraulic fittings. Walang kagrasa-grasa, malinis, bagong bago pa talaga. Laki, ano. So ito yung entrance ng ano, Dynamic Earth. Ang tawag ko dito is Dynamic Earth, ano. Tara, pasukin natin. Ito yung loob, kabayan. Ano to? Ang galing nito, ah. Para nakalutang na ano. Nakalutang na lobo. Ano, nag-globe. So ayan yung scooter ko. Yan ang service ko ngayon. Kaya curious ako dito, ah. So ito yung loob niya. Okay, magtanong tayo. High-tech talaga yung mining nila. Tignan nyo naman yung teeth na yan, no? Yan yung mga bumabasag ng bato, eh. Underground talaga. Magtanong tayo, mag-inquire tayo. How much for the piece? Underground? So it'll be $23 for admission, and then it'll be an additional $7.99 to go underground. Okay. So this part, kabayan, ito yung mga ba't ibang ori na mga minerals, ba't bang ori na mga bato. Oh, crystal. Ito yung power ni Superman. Yan nagmumula ang power ni Superman. Crystal. Dami mga minerals. Ba't ibang uri ng mga bato na hindi ko alam kung ano mga tawag nito. Ba't ibang klase? Dito tinatawag na Aragonites. Ibang klaseng bato, no? Ito naman tourmaline.
Meron siyang mga ano, para siyang kahoy. May mga strand. Ito naman, calcite. Na para siyang kristal. Ito naman, sodalite. Solid na bato talaga, solid. Ito, barite. Iba siya. Parang may nakadikit na mga ano, shell. Ito, nephrite. Solid na bato. Ito naman, amazonite. Oh, ang galing ah. Amazonite. Ibang uri ba ito? Parang kulay blue siya. Parang kulay blue. At oh my god. Iuwi kayo natin to. Mahal to kabayan. Quartz. Quartz kabayan, quartz. Totoo kaya ito? Malamang siguro totoo yan. Ano? Huh? Isasako ko na ito. Ito naman, rose quartz. Wow. Kaiba siya, ano? Ay, ito kabayan. Ang galing, oh. Amethyst. Oh my, oh my. Para siyang salamin kabayan. Ang kinis ng kanyang ano. Oh, yung kanyang pinagputulan, ang kinis. Sa areang ito, dito nila pinapolish yung mga bato. Kung gusto niyo i-try, meron mga PPE dito, apron, goggles, saka sa ano, yan, dito kayo tuturuan kung paano pinaprocess, pinapolish yung mga nakukuha ng mga iba't ibang klase na bato. Yan, sulfur. Yan, nakita na talaga ko niyan. Personal, nung umakyat ako ng Mount Apo, yan ang nakita ko doon, sulfur. Sobrang init. Alam nyo naman, galing bulkan. Galing nung ano, ano to? Celestite? Barite. Gagaling ng mga bato na to. Garnet. Oh my god. Amethyst. Galing ng bato. Napaka-sharp niya kabayan. Napaka-sharp. Ah, ito pala yung nickel. Wow. Yung nickel kabayan, parang bakal na talaga. Para na siyang bakal na yun. Solid. Uy, ang bigat nito ah. Oh my god, kaba. Sobrang bigat niya kabayan. Kulang-kulang 2 kilos. Grabe yung bigat niya. Ngayon ganun, nakahawak ng ganun kabigat ah. Copper. Ito pala yung copper oh. Ayan. Ito yung finished product. Pero yung original niya na ano, ito talaga siya. Wow. Hindi lugi kung pupunta kayo dito kabayan. Ah, bormite pala yun. Siguro. Ang bigat nitong bormite oh. Biotite. Ah, siguro ito yung ginagawa para sa baterya.
Sudbury ore. Wow. Ang kintab oh, pagkatapos na polish. Ito graphite. Graphite. Quartz. Garnet. Kaolinite. Galing oh. Gypsum flower. Galing ah. Parang siyang flower. Smithsonite. Fluorite? Ha? Galing sa bato pala yung ano? Fluorite? Ay no, fluorite oh. Yung fluorite galing sa ano? Bato? O bato pala talaga yan? Pampihira. Ang laki nitong tawas oh. Parang kahoy siya kabayan eh. Kita nyo naman to, parang chopping board. Basa. Oh my god, it's cold in here. Yeah, it's nice. It's cold in here, eh? And it's a little chilly. Yes, it is. Ang underground mine kabayan ay meron pong lalim na 21 meters. Malamig po rito kaya mas maigi magdala ng jacket at yung tour naman ay tumatagal ng 30 minutes pataas. Are you the last one back? Yep. Yeah? Okay, awesome. Alright, so welcome to the main drift of our mine. Just a board off the tunnels and run to the front of the river. It's called Lewis. Now, if you're taking every drift in Sudbury and make one really long tunnel, You can get from here to Vancouver. lots Come on. Can you guys all see the screen? Yeah? Awesome. Now this guy behind me here is the Caterpillar R1700 XE and in a bucket, and they can haul up to around 15 tons of ore, which weighs around 33,000 pounds. And it is fully electric. Now, those packs right there that you just saw, those would be attached to this machine to increase its battery life, so it can operate for longer. Now, another difficulty I didn't mention from before is that different companies actually have different charging ports. So, you can kind of think of it like your Apple phone and an Android phone with different chargers. It's very difficult. Say you go to your friend's house and they have the opposite of you. You can't charge your stuff. So mining companies have to pick one instead of the other, and it might not always be in their best interest. So hopefully in the future, they move to a more universal port where all electric vehicles can be charged. Now, what's really, really cool about this one is it can be operated autonomously. That means we can program it to do whatever we want without having someone sitting in that cab right there. With our programming, we can tell this machine to follow an exact path, and it will do that to the T and pick up as much ore and rock as possible and then dump it out at a set area. Now, you might think with all this automation, it is eliminating jobs from our miners, but this actually isn't true. Underground, there is pretty much a job for every skill set, because you now need people to build these machines, to engineer these machines, to do the structural support in the tunnels, to do the ventilation, the electricity. There's all kinds of jobs underground for every skill set, so we are not losing any jobs. And the automation actually helps us fill more spots, because sometimes you can't always find enough people to drive these machines. And then the older miners are teaching the younger generation about what to look for when drilling and what to do with all these automations. So it's a very cool process. Everyone on the right side, so we can all see this TV, and I'm going to be playing a short video for us before I talk about this guy right here. Now this Simba drill right here runs off of electric power. It has a battery, but it also has a big cord right here. So you can see that big plug-in right there. When it is set up in a stope,
this drill will not need to move very much, so they will actually plug it in to not have to worry about battery life. And then the battery gives the gives the machine enough power to drive around to get to different stopes before connecting. And then in that Sudbury ore, we get lots of critical minerals. The main two being copper and nickel, but we also have traces of cobalt, silver, gold, and platinum. Lots of these minerals are very handy in building our big batteries. Now this right here is one battery cell. It's lithium ion, and it is made out of copper, nickel, cobalt, aluminum, and those are the main ones, and lithium. It is 1500 volts, and it weighs approximately a ton. In this guy behind me here, it has 2 of these battery cells in its battery. It is strobing towards the exit. Pretty cool, eh? Now, they have a few more features. Give it a second. Party lights. So you wouldn't need this underground, but this is for fun. And then we'll go back to white lights. Boo! Yeah, I know. Yes, or just really, it's just lots of fun. Okay. At pagkatapos ng underground tour kabayan na humigit kumulang sa 45 minutes ay mapupunta tayo dito sa kanilang souvenir shop na talagang napakaganda ng mga display kabayan. Iba't ibang ori ng bato, iba't ibang ori ng disenyo, hinulma ayon sa kagustuhan ng mga mamimili at mga turista. Maganda itong pang-souvenir kabayan, pang-pasalubong para sa ating mga mahal sa buhay. Yun. Natapos din kabayan ang ating tour. Well, maganda, ano, sulit ang binayad dito sa sa Dynamic Earth. Kasi nga dito ko rin din nasaksihan, nalaman na ang dami palang klaseng uri ng mga minerals, mga ore, mga iba't ibang uri ng mga bato na nanuhukay sa ilalim ng lupa. Particular dito sa Sudbury. Ang Sudbury kasi is a nickel industry. So napakadami mga minerals natin nakita, kasi klase mga bato, mga quartz, mga amethyst, at marami pang iba na ngayon ko lang din nakita sa tanang buhay ko. Maganda itong Dynamic Earth Kabayan is an educational tour. Maganda ito. Okay, so this is Dads from Dads Info TV. Ako papaalam po muna mula po sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon.